Isang gabi, nanaginip si Aldrin ng isang kakaibang nilalang na ang tawag ay Black Lady. Ang Black Lady ay isang uri ng nilalang na may maitim na pananamit o tinatawag na masamang espiritu. Ang Black Lady na ito ay nagpakita kay Aldrin sa kanyang panaginip at sinabi, "Imbestagahan mo ang mga mitolohiya sa Pilipinas at ipapakita ko kung saan sila mahahanap." At nang dahil doon, si Aldrin ay gumising ng basang-basa sa pawis at hindi makahinga ng maayos. Paglipas ng gabi, habang si Aldrin ay nagsisibak ng kahoy, naramdaman niya na may tao na tumitingin sa kanya. Tumindig ang kanyang mga balahibo at pagkadilat ng kanyang mga mata, nagpakita ang napanaginipang Black Lady at bigla na lang itong nawala. Habang si Aldrin ay pawis na pawis at kinabahan, dali-dali siyang umakyat sa kanyang bahay para magbihis upang pumunta sa simbahan. Pagpunta niya sa simbahan, siya ay nagdasal at pagkalabas niya rito, tumaas na naman ang kanyang balahibo. At nang tumingin siya sa kampana ng simbahan, nakita niya ang Black Lady na nakatayo roon at nang makita niya ito, nang laki ang kanyang mga mata at tumakbo si Aldrin ng may kaba. Sa isang baryo sa probinsya, mayroong matandang babae na palaging bumibisita sa sementeryo. Walang nakakaalam kung bakit siya nandun, pero dahil natatakot ang mga mamamayan, hindi nila siya pinapakailaman. Isang araw, may mga lasing na nagpalaboy-laboy sa sementeryo at habang sila ay naglalakad, napansin nila ang matanda at imbis na iwasan nila ito, naisip nilang pauwiin ito sa kaniyang tirahan. Pinilit nilang paalisin siya, pero nagmatigas ang matanda na manatili sa kaniyang pinaglalagyan. Sa bandang huli ay nawala ng pasensya ang mga lasinggero at tinulak nila ang matanda at siya'y napaluhod sa lupa. Nang makita ng mga lasing na hindi gumalaw ang matanda, inakala nila na patay na ito at nagsitakbuhan sila. Pagkaalis nila, unting-unting bumangon ang matanda at halata sa mukha ang galit nito. Isang araw, habang nag-inuman si Melvin at Floyd, bigla na lang natumba si Floyd at nahimatay. Agad na nang hingi ng tulong si Melvin at dinala si Floyd sa kanyang bahay. Nang makita ito ng pinsan ni Floyd, agad niya itong pinahiga at inalagaan. Dalawang araw ang lumipas, pero hindi pa rin gumising si Floyd. Nag-alala ang kanyang pinsan at humingi ng tulong sa doktor, pero hindi nito alam ang kadahilanan ng di pagising ni Floyd. Pagkatapos ng 3 araw, naging desperado na si Lian at binisita ang albularyo para humingi ng payo at tulong. Diyan, mga sister, nandyan ba kayo? Ano ang iyong sadya, Inday? Pwede niyo pang bisitahin ang aking pinsan. Nag-aalala naman po sa kanyang kalagayan. Pagkita mo ka. Ano po
ba ang kanyang kalagayan? Nako, mukhang maluba ito. Mayroong malakas na sumpa na umatake sa kanya. Gigising pa po ba siya? Mayroong paraan pero may kaakibat itong panganib. Anong paraan po ba? Kinakailangan natin mahanap ang herba mistika na ating gagamitin upang gamutin si Claude. Subalit ang halamang ito ay lumaki o tumutubo lamang sa taas ng bundok apot na kinaroroonan ng mga multo at maligno na naging dahilan kung bakit ito mapanganib. May kakilala ba kayong handang harapin ang panganib na ito? Mayroon akong kakilala na maaaring makatulong sa atin. Tao po! Pinsan, pumasok ka. Kumusta ka na? Sige pinsan, okay lang naman ako. Mabilis ka ata dumating, di pa ako nakapagdinis. Di naman, nagkataon lang na nag-imbestiga ako sa lugar na ito. Ano pala ang dahilan ng iyong panghingi ng tulong? Mayroong lalaki na may malubha na sumpa at kailangan natin ng isang halaman upang magamot siya at matanggal na ang sumpa pero nahihirapan kami na makuha ito. Maaari mo ba kaming tulungan? Tutulungan kita pinsan, baka ito ang pinapahiwatig ng aking bangungot. Salamat pinsan. Kinabukasan ay naghanda ng umalis si Aldrin papunta sa bundok. Unti-unti siyang umakyat sa bundok, subalit bigla na lang siyang naligaw at naging paulit-ulit ang kanyang dinadaanan. Nang napagod si Aldrin sa kakalakad, siya ay sumandal sa isang puno at hindi niya namalayan nakatulog na siya. Sino ka? Ako ay isang diwata at tagapangalaga sa kabundukan na ito at tutulungan kitang hanapin ang iyong ninanais. Talaga? Oo, subalit may harapin ka munang pagsubok na galing sa aking mga kaibigan upang makuha mo ito. Handa ako sa kahit anong pagsubok. Magaling, dumiretso ka lang at harapin ang iyong unang pagsubok. Salamat diwata. Sinunod ni Aldrin ang sinabi ng diwata at naglakad ng diretso hanggang nakarating siya sa isang puso, kung saan naninirahan ng dalawang duwende na magbibigay ng unang pagsubok. Sabi ng diwata, pumunta ko dito para harapin ang mga pagsubok. Alam ko na! Bigyan mo ako ng matamis na pagkain. Paano yan? Tuyo lang ang baong ko. Wala akong pakialam! Grabe ka naman sa kanya. Dapat lang yan sa kanya! Ganito na lang gawin mo. Humanap ka ng prutas at ibigay iyon sa amin. Ito na aking hinahanap na prutas. Sa
Sapat na ba ito? Huwag ka lang maarte. Napagtagumpayan mo at nakapasa ka sa aming pagsubok. Dumiritso ka lang, pakaliwa at doon mo matatagpuan at mahanap ang iyong pangalawang pagsubok. Salamat. Sinunod ni Aldrin ang direksyon na sinabi ng duwende at nakakita siya ng malaking puno. Tigil ka! Isang kapre, Bakit ka nandito? narito ako upang harapin ang iyong pagsubok. Kung ganun, sagutin mo ang ating mga tanong. Unang tanong, meron akong kaibigan kasama ko kahit sa Anino? Tama ka. Pangalawang tanong, binaga ko ang puno sa dulo. Gumamela. Tama ka. Isang putil na pala, sakop ang buong bahay. Ano kaya ang sagot? Alam ko na. Ilaw. Diretso ka pa kanan. Hanap ang iyong nais. Maraming salamat po. Nakita ni Aldrin ang mahiwagang bulaklak at kinuha ito. Pagkatapos ay bumaba siya mula sa bundok pero hindi niya napansin na may tumitingin sa kanya. Magagamot na natin si Cloyd. Hinanap na ng albularyo ang gamot at pinainom ito agad kay Cloyd. Nagising na si Cloyd at pinasalamatan ng albularyo at si Aldrin na pinsan ng albularyo. Wala ka na bang nakalimutan, pinsan? Okay na ako, pinsan. Pagpatuloy ka na lang ang pag-ibig. Sige, pinsan, mag-ingat ka. Ikaw din. Kita mo sarili mo. Alam ko andyan ka. Ginawa ko ng lahat ng gusto mo. Bakit nagpapakita ka pa rin sa akin? Sino ka ba talaga? Ikaw ang anak ng taong pumatay sa akin. Hindi kita papatawarin kahit anong gawin mo. Pinaimbestigan na kita upang makalayo ka sa iyong anak. Ngayon tatapusin ko na ang buhay mo. Tumabi ka, pinsan. Delikado ang espiritu na to. Salamat, pinsan. Hindi ka tapos sa aking pagliganti. Magpahinga ka na at kalimutan mo na ang iyong dating buhay. Patawarin mo na ang tatay ko at pagmitin na ang iyong pagsensya. Okay ka lang ba, pinsan? Salamat sa iyong tulong. Akala ko mamamatay na ako kanina. Patas lang tayo, pinsan. Tinulungan mo ako at tutulungan din kita sa panahon ng iyong pangangailangan. Bumalik sila at kinabukasan ay umalis si Aldrin sa kanyang paglalakbay upang imbestigahan ang mga mitolohiya ng iba't ibang kultura sa ating bansa. Pinagpatuloy niya ito hanggang siya ay tumanda at bago siya mamatay. Sinulat niya ang kaniyang mga nadiskubre at ang pangalan ng libro ay Ang Paglalakbay ni Aldrin.